Sa mga minamahal kong Coronadaleño at sa ating mga bisita mula sa Karatig Bayan, magandang araw sa inyong lahat. Sa darating na December 26 hanggang Enero 8, buong puso ko kayong inaanyayahan na makiisa sa pagdiriwang ng ating 86th Foundation Anniversary at Ciudad San Coronadal Hinogyaw Festival 2026. Kaya naman, iniimbitahan ko kayong lahat na makisaya, makibahagi at suportahan ang mga hinanda nating programa at aktibidad mula sa food strip, live bands at job fair hanggang sa taunang inaabangan Lakambini ng Coronadal 2026. Ako si Mayor Eliordo Bebot Uhina. Inaanyayahan ko kayo sa Hinogyaw Festival 2026. Dali na! Maghinogyaw kita! Maraming salamat and God bless us all. Sa lungsod ng Coronadal, sinisiguro nating lagi bukas ang Corona 911. Mabilis at epektibo ang ating mga responders at libre ang ambulance services na handang tumugon sa anumang uri ng sakuna o emergency. Lokal nga pamunuan sang Coronadal, malipayon nga nagasuporta kag nagaugyon sa ika-59 nga Foundation Anniversary kag Tinalak Festival sang pinalangga naton nga probinsya sang South Cotabato. Padayon kita sa pag-uswag, maghugpong kita. Happy Tinalak Festival. Mabuhay ang South Cotabato. Dali na, magsinadya kita. This moment, I would like to request Mambing Pabi Arakel for her inspirational message. Alright, mayong agas sa tanan. Good morning. Although hindi siya good morning, masuksok lang ko sang classes ko kay wala ko tulog hasta mag-aga. I'm your acting mayor, not full-fledged mayor. Kaya hindi pa po ako nag-swear. Balan yung pangarap ko sa buhay na huli, manalo ng loto. Yun lang yung last wish ko, nabukang bibig. Bakit manalo ng loto? Para hindi na ako nag-beg using my program to help people. Ang pangarap ko sa buhay, inabalang pag may lumapit sa akin, if you need 5,000, yatag ko lang 5,000, then wala nang tanong. Last week, muntik na po akong nanalo. 4 numbers pumasok. Ang katumbas nun is 1.4 million. Tiga may man to. Wala ko natayan. Kay ko natayan, kay ang technician sang brigada that time, ginbalik-balikan niya ko, siling niya, unsaman, kay may maintain talaga ako. Birthday ko, wedding anniversary, birthday ni attorney, birthday ng mga anak ko. Lumabas yung 4 na numero. Nga daw hindi ko katulog, kay 1.4 million is big for me para makabulig sa tao. Yun na lang yung pangarap ko sa buhay, nga way ko natuman. Being mayor, to tell you frankly, I decided already, by 2028, hindi ko mag-run. Mag-giveaway ko sa isa katao. Natanaw ko, kaya nga akong priority, to unite Coronadaleños. Pwede ko magpaiway. And actually, nag-istorya na kami. Hindi ko po inasahan yung mangyayari ngayon. Kaplansya ko kagabi sa uniform ng anak ko. Damo gatawag, pero way ko gasabat kay wala sa phone book ko. Kay pag wala sa phone book ko, isa man lang tuyo nila sakon. Ngayo bulig. Totoo lang. So hindi ko sinagot. Kasi ko mangayo naman na bulig. Sige lang ko pamalansya. Tapos plansya, ginhimos ko na kay batasan ko nag-change ng bag. Balhin ko ang bag ko naman sa terno ko, sang bayo ko, kaya mugig ko sina terno-terno. Then, nakita ko sa cellphone ko, nag-miss call
si former Councilor Ray Milian. Hindi ko nasagot. Ang isip ko, basi nadula naman wallet niya, kay kada tawag niya sa akon, madula wallet, ipabrigada. So, dead ma lang ko. Then, siguro mga 10:30 ng gabi, may nag-chat na staff ko. Tinatanong daw si Mayor. Nangakig ko. Singko hindi ka mo magpagwa sa mga sugilanon nga muna, kay way taton kabalusina. Then hindi ko alam nga nagdagbatsyag na ko kulba. Nag-chat ko kay Esther. Then nag-istorya kami. Then even Esther, nakabaton man gani sang query about the mayor. Wala pa rin ako. Sang natapos ko na obra ko, naglakas ng loob na tumawag kay Sir Ray Milian. Umiiyak na si Sir Ray Milian. Siling niya, wala na si Bibot. We trust you. Ikaw na bahala sa Coronadal. Sa totoo lang, hindi ko balaan kung anong himuon ko. Hindi ko kaya ang trabaho. Why? Na-train na ako ni Mayor eh. Malala nyo yung lagi akong nag-acting. Sa trabaho kaya ko. Pero kahit ni katiting hindi ko ito hiniling o ginpangamuyo, kay always gid ang prayer ko, Mayor, tapuson mo gid ang term mo. Alam yan ni Sir Jonathan, alam yan ni Ma'am Christy. Bisan hindi kami nag-istoryanay ni Mayor, amo lang ginangandom ko, tapuson mo gid ang term mo. Kay una, I'm not yet ready to give up my career in broadcast. Kasi po ngayon, wala na po. Wala na rin po akong career sa broadcast because under the law, I am not allowed to practice my profession anymore. Nag-sign off na rin po ako sa radyo. Now, mabigat ito. Pero, bago ako naghalin sa balay, ganito lang kasi ako, matapang talaga ako. Kaya ko ang trabaho. Pero hindi ko kaya without you, employees of city government. Huwag kayong matakot sa akin. Ako yung boss na hindi mahilig magtanggal ng empleyado. But after mahimos na si Mayor, I have to revisit all your functions, especially job order. Pag nakita ko naman, and syempre makikipag-usap ko sa inyong mga department heads. If nakita na asset ka at hindi ka baggage, regardless ng ginawa mo nung eleksyon, mananatili ka sa City Hall. Hindi political ang magiging basiko sa pagpili ng matitirang empleyado. Mangkutan nyo ang taga-vice mayor's office. Lahat na naiwan ni former congressman, former mayor Peter Miguel, mangkutan nyo sila tanan. Lahat po sila na-promote. Kung meron po akong taong nilagay dyan, dalawa lang bala? Si Sir Paul lang? Si Sir Paul o pangatlo na si Karen? Ang mga na-promote, puro iyasang ginsundan ko. So same with you. Huwag po kayong matakot sa akin. Hindi ka mo magpatis ang kutso-kutso. Except lang guro kung dako-dako nagidsala mo sa akon. Kung dako nagidsala mo sa akon, di pasensya na ita eh. No? Pero kung sasabihin nyo because you campaign against me, no. Wala yan. Basta makikipag-usap ako sa department heads. Pero ngayon, walang mangyayari. Wala. You stay, magtrabaho kayo. Except lang yung co-term ni Mayor. Kasi I hope you understand also na kailangan ko rin ang tao na meron akong trust and confidence. Other than that, all employees of City Hall, ubra lang kamo. Ubra lang gid. Dahil nararamdaman ko yung pagsulod ko City Hall kay nabatyagan ko gid ang
Mabasa ko kasi ang nasa puso niyo. Akala niyo, tatanggalin ko kayo. No. Mag-revisit lang po ako. And all the department heads, aayusin lang natin. Yung mga dapat na ilagay sa kanilang kalalagyan, ilagay na natin. Then let's move on. Kay hindi gusto ni Mayor nga mauntat ang momentum sang e-administration. Ang e-administration, kaliwat ka ng awards. So dapat ma-maintain natin. Okay? Magtrabaho ka mo. Hindi ka mo mag-isip nga, ay tiki si Mayor, hindi na si Mayor Ohen ng Mayor. Hindi ta mag-ubra. Huwag niyong gagawin yun. Diyan na rin ako kikilos. Pag ginawa yun, pananabotahe during my watch. Basta ubra lang kamo. Maaasahan ko ba yung tulong nyo? Okay. Tulungan natin si Ma'am Christy. Initial kagabi, nag-usap na kami. Ipagdasal niyo si Ma'am. Mabigat sa kay Ma'am ang nangyari. Kay wala gina-expect ini kay kakusog man sa iya. Wala. Wala sang mga patimaan ba? Tinaglibot pa kuno to sa palengke. Nag-upod-upod pa kay congressman, panagtag ka wheelchairs kag mga kit. Meaning, okay siya. Yun nga lang, ang buhay natin, hindi po natin hawak. At pag kinuha tayo, yung kadahilanan, yung nangyari sa atin, kadahilanan na lang yun. Okay? And I'm also asking the help of Sangguniang Panglungsod. We have here, wala namang gig kami sang palagyuhan sini. Pareho po kaming babaeng hahawak sa mataas na posisyon ng Coronadal. Your incoming Vice Mayor Maria Esther 14. Palakpakan po natin. Welcome si Esther. Hindi rin niya ito pinangarap. Istorya gani kami. Basta politika ng one-on-one away. Ako lang abi, mas maisog ko sa iya. Siya hindi gani na niya magbato sa one-on-one nga away. Hindi niya na gusto. Ako man gani katulad sa iya, 2028, dagan bla. Di sila hindi lang. Yung mga ganun. So ngayon nandito na po kami. Ha, rest assured, ako po'y magtatrabaho by the book. By the book. Alam niyo nang ibig sabihin, no? Okay, trabaho lang kita. Wala ka mo dapat hadlukan. Then today, because today is March 9, nakapalabas na po ng memorandum yung ating naging OIC Mayor, si Mark Lapides, na mayroon tayong 4-day work, no? 4-day work. Diba? 4-day week. Work. Ano yun? Work week. Alright. So, ibig sabihin, walang opisina sa araw ng Biyernes, pero ang trabaho ay mag-uumpisa alas 8 hanggang alas 7 ng gabi. Then, may ilalabas pa ng mga bagay-bagay na dapat nating makita. Kaya dapat natin i-consider our job orders. Paano ang JOTA? Okay? So, aalamin pa natin sa HR para naman ano itong mangyayari, bawas sweldo, di kumabuhinan pagid sila, kamahal pagid krudo, kamahal gasolina, mabaktas gig kamo puli. No? Ang hirap ng pinagdadaanan natin ngayon. But, still, kaya natin ito. Okay? So, unang araw ng opisina, no department head meeting, hindi ko po ugali yung sige meeting. Inaasahan ko yung trabaho ng ating mga department heads na nasa taas lang po ako. No? First day ng trabaho, syempre meeting ka mo with your staff. Kung ano yung mga dapat na trabahuin nila. Okay? Then, yun ang apila ko. Let's pray for Ohena family. Then, gusto ko rin palang pasalamatan si Councilor Handel Cadilino Cobilo. And Obo, thank you sa inyo gali nga report. May aralang ko da isang i-comment kay balaan man ni Engineer Charlie. Kay pinatawag ko ni siya sa to kay hindi man nga ipabrigada siya nagreklamo lang tong taga Zone 3 nga daw selective daw yung implementation.
So, pinaliwanag naman ni engineer. So, ang aton lang is, if we implement laws, kailangan hindi gid selective, no? Para wala gamo ang tao naton sa ground, dapat kung mag-implementa ta sang balaod, wala pili. Yun lang. Kung yun yung existing laws, wala pili-pili. Dapat trabahoon gid naton. Okay? Gusto ko man i-acknowledge syempre ang aton nga city administrator, Attorney Rene Humilla, kag sa iban. Basta tomorrow pa po kami mag-swear ni Councilor 14. So our designation right now, I am your acting mayor and Esther is your acting vice mayor. So salamat gid sa aton tanan, mayong aga.